Yo, what's up kakamay? Another vlog, another revenue. So, yun mga kamay, dapat itong vlog na to is kagabi ko ilalabas. Kaso lang nagka-problema tayo mga kamay sa GoPro natin. Nung nag-i-edit tayo, nabura ko pala mga kamay yung karugtong. So, ang kinalabasan, wala tayong vlog. Kaya dito natin itutuloy mga kamay. At alam ko may may ilan na content creators na select ako na gusto nyo malaman mga kamay yung kanyang information sa channel as of this moment. Kasi ito, halos latest po ito mga kamay. At 5 lang po ang select ko. Gawa nung last time around, ang pinicture natin is top of the top. 4 yata sila o 5. So plus up, 5 ngayon, siyam. So may may 7 pa yata na natitira. Tama ba? Tama ba yung math ko? So anyways mga may 5 lang po para at least ma-focusan natin each content creator. Kasi pag once na binuo natin 16 mahirapan po tayo sa pag-research. At the same time, baka hindi natin ma-dissect na paisa-isa. So ito, random lang po ito mga kamay. At syempre, umpisa na natin sa taga Bukana. So una, sa listahan, si Sue ng Bukana. Sakto sa Bukana. Si Sue ng Bukana. Based sa ranking kagabi ni Japper, nasa number 9 si Sue. So nakuha niya doon may is $258. Ngayon, ang subscribers count ni Sue is 5.27k. So disclaimer lang, itong details na ito may baka pag sinilip nyo is tumaas na po. So kumbaga, moving kasing mga details dito sa kinuha natin. At ngayon may nakapag-vlog na po si Sue ng 15. September 11 ngayon o 12. So halos daily vlog ko si Sue, which is good para sa kanyang channel at lalong-lalo na dito sa challenge. Kasi on a daily basis may active talaga siya. So problema ang views niya is umabot lang po ng 5,083. Nag-average lang po siya ng kumbaga i-convert muna natin sa estimated revenue, that's around $9.15 Napakababa po niyan. Base estimation natin sa Philippine peso, that's around 522 pesos. 57 point something yata ang palitan ngayon. Ngayon mga misisu, nag-average lang po siya ng 339 per vlog dun sa 15. Napakababa po niyan mga kamay. So kung ako mag-estima sa 1,500, pag ganyan ng stagnant ang niya, consistent or consistent, hindi siya na tumataas, ganyan lang. Hindi po siya makaka-graduate ng 1.5. Diyan sa ganyan lang views. Kahit ang taas po ng RPM, mahirapan po. So ngayon mga kamay, titingnan natin ang percentage. Kasi paano nakarating si Sue sa 258? So ngayon mga kamay, magkano bang percentage na nakukuha ng revenue sa vlog? Ito mga kamay, base estimation natin, 4% lang po mga kamay. So 96% is coming from perks. So including yung super chat po doon mga kamay. So membership, yan po yung mga perks na sinasabi ko. So 4%, so napakababa po niyan mga kamay. Kasi at the end of this challenge, magpo-focus ang content creator sa vlog mismo. So kaya sana sa mga viewers natin dito nanonood, supportan niyo po si Sue sa kanyang vlog. So isa lang po, yun lang po ang laging kong sinasabi dito sa sarili ko mga kamay, pati sa mga ibang content creators. Next mga kamay, taga Bukana ulit, si Niknika. Yan, kaibigan natin to, si Niknika, si Kaniknik. At doon sa ranking ni Japper, number 8, magkasunod sila ni Sue ng Bukana, nakakuha siya ng $326 mga kamay, which is below doon sa daily average na sa 400 na yata. Ngayon si Niknika mga kamay, meron na siyang 48.1k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 12. Ngayon sa 12 na yun, nakakuha siya ng 35,062 views. Ngayon pag sinilip nyo mga kamay yung live na, ang tataas din ng views mga kamay. Meron nagtatanong sa akin kung kasama ba yung views sa count at the end of this challenge. Pero ang mga kamay, ang pagkakaalam ko is vlog lang talaga ang kinakount ni Japper, hindi na live. Kasi may mga malalakas sa live mga kamay. So pure vlogs po siguro ang kinakount ni Japper when it comes sa views. So doon niya ito total. Pero pag kasama mga kamay yung live stream na views niya ni Niknika, ang lakas din mga kamay, alas tumatapat dito sa vlog. Kaso lang, maliit lang kita doon mga kamay. So anyways mga kamay, $66.62 ang estimation natin kay Kaniknik. At sa Philippine peso, that's around 3,799. Almost 3,800 mga kamay. Ngayon si Kaniknik mga kamay, si Niknika, nag-average po siya ng 2,922 na views kada vlog. Based sa average natin,
Ngayon, paano siya nakarating ng 326? Magkano bang percentage niya when it comes sa vlog? So, based sa natin, computation natin, 20% po ang estimation natin na nakukuha niya sa revenue sa vlog. So, 80% is, syempre, alam niya na, perks po yun. Yun. More or less, mamaya, pwedeng bumaba ng bagya, pwedeng ganun lang mamaya. So, yun po, para tos malinaw po sa inyo na itong mga taong to is talagang pagka-usapang perks mamay, solid po yun na supporter. Kaso lang mamay, mas magiging solid kung susuportahan nyo po ang kanilang vlog. So, sa aming vlog mamay, goods yun mamay, para ma-survive yung channel talaga ng isang content creator. Next, nakakatatlo na tayo. Dalawa na lang sunod dito. Number 3 natin is si Bay Ispakatak TV mamay from Mindanao sa Dipolog City. Ang tropa natin yan mamay, di Sword Family. At sa ranking ni Japper is number 11 po siya. So nakita ko din sa live na parang nape-pressure yata si Ispakatak kasi gawa naman mamay pag wala siya sa challenge pero talagang naayos ang vlog ni mamay, matataas ang views, meron talagang nagpi-pick up, meron nagba-viral mamay. Pero as of now, September 11 or 12, wala pa halos mamay. So hopefully, merong nag-boom na na vlog si Ispakatak kasi para at least makaano siya. Alam mo yun, makipag-siso battle siya sa ranking sa views. Malay mo, maka-advance, di ba? So, it is mamay, $221 po based doon sa update ni Japper. Ngayon, ang subscribers count ni si Bay Ispakatak is 44.4k or 44,400 ang ang subscribers count. So, 344 po. Nakapag-vlog na po siya mamay ng 20. Grabe mamay. Alos 2 vlogs sa day po ang ginagawa ni Ispakatak. So, sobrang sipag po niya mamay pagaganyan ng ang ginagawa ng isang content creator. Ngayon, kaso mamay yung views nga is umaabot lang po ng 39,971. So, kumbaga napakababa po nun sa 20 na vlogs kung kay Bay Ispakatak. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $75.94 mamay. Sa Philippine peso, 4,330 pesos. Ngayon si Ispakatak mamay, nag-average lang po siya ng 1,999 views. Almost 2,000 po per vlog dun sa 20. So, like I said mamay, mababa po yan. Kung ibibis natin sa percentage na 44,000 mamay, halos wala pong 10% kasi 10% 4,000 plus so around 5 or 4% pong viewing percentage siya. Mababa po yun mamay. So right now mamay, paano siya nakarating sa 221? Magkano kinita niya sa vlog? Eto mamay, based sa percentage natin, that's around 34% mamay yung kinita niya sa vlog. So 66 of it coming from perks po mamay. Yun po mamay, at least nabigay ko sa inyo yung details at first time ko to mamay na nailabas sa vlog. Kasi parang in-add ko lang po mamay na para malaman niyo lang po yung parang percentage sa vlog, percentage sa perks. So next na tayo mamay, eto na. Siyempre panto na sinusubaybayan to ni Maroko Loco, ni mga friends, tapos yung ibang natin dito, mga tropa natin dito sa Sword Family. Si Hana Dalagang Probinsyana. So, ang ranking niya, number 6 po, mamay. At nakakuha po siya based sa revenue na update ni Japper kagabi ng 604. So, lagpas po siya dun sa daily average na 400. Advance siya ng 4 days. So, ngayon, mag-update pa. Sobrang advanced. Mahirap na po, pag consistent si Hana na nami-maintain niya, revenue, hindi siya mahabol ng daily average. Ngayon si Hana mamay, siya may pinakamalaking, subscribers count dito sa na-picture natin, 175k po. At nakapag-vlog na po siya ngayon ng 12. Doon sa 12 na yun mamay, nakakuha na po siya ng 85,400 na views. Ngayon mamay, pagdating sa views, is humahabol po si Hana dun sa top of the top. Kumbaga nasa lang siya mamay, nasa position lang siya na parang naka-standby mamay, naka-standby ba na ready to strike mamay anytime soon na pwede mag-overtake. Hindi po siya nawawala sa contention dun sa pinaka-highest na views.
Kumbaga, malapit-lapit siya. Kinakangiti, kinakapakpak kay Vince TV at kay Karatman mga may. So, yun po mga may. Kasi, gawa ng yung binabanggit ko mga may na may isip ni Hana na yun nga, mag-ano siya, ligo challenge mga may sa bukid, sa bati, sa ilog is ginagawa niya na po ngayon. At yung iba, nagpipick up na. So, ganun po siya mga may. Ganun lang kasimple mga may. I-check nyo kung saan ka nag-viral, i-repeat nyo na lang po. Yun pong pinaka-importante mga may, baka mag-boom ulit. So, goods mga may, 85,400. Ang estimated revenue po doon ni Hana is $179.34. Sa Philippine Peso, that's around 10,226 pesos. Hindi na po ito biro mga may. Si Hana is nasa mid. Hindi na po siya small content creator mga may. Kami lang po yun. At itong revenue na nakuha niya, $100 plus is goods na po yan sa isang small content creator. Pero sa kanya mga may, papunta na siya sa mid na or nasa middle siya bago maging maging sikat na vlogger mga may. So, ngayon mga may, si Hana is nag-average po ng 7,117 views per vlog. Dun sa 12 po mga may. Which is a good indicator sa isang content creator na pag merong ganyang views sa kada vlog mga may, sobrang buhay na po. Kasi pag daily vlog pong ginawa ni Hana, 7,000 ang minimum niya, at the end of the month, sure bull yan mga may, paldo yan. Lalo na maganda RPM ngayon per months. Goods to goods. Kaya tuloy lang ni Hana yung ginagawa niya ligo challenge, tapos magiging pagkatapos ng challenge ni Bajaper, di optional sa kanya kung babalik siya sa ganun, kung doon siya lalakas, why not, diba? Why not coconut? Para sa future at makapag-ipon ba. So, kumbaga samantalin, maximize yung kakayahan niya at kalakasan niya sa YT habang nag-iipon mga may. So, anyways mga may, eto na. Siyempre, ang kabang-abang at inaabangan at merong nag-request mga may na i-feature dito si Daddy Oms TV ng Team Kapanalig. So, ito mga may, ito yung hindi ko nabanggit nung last time na 7 lang kasi nabanggit ko mga may, nakalimutan ko po ito. So, dapat mababanggit ko ito, kaso lang nakalimutan ko. Pasensya na po. At ito kasi mga may, potential talaga mga grabe kasi merong solid supporter ng Team Kapanalig. Hindi po biro supporter nito mga may. Parang team ko bunot ito, pinakanoto mga may. Ganun sila kalupit mga may. So, ito, i-picture ko na po. Sa number 1, sa pinakalas natin na i-vlog dito or i-picture na nasa 1,086 si Daddy Oms. So, ang rank niya is nasa number 4 kagabi siya sa kay Japper Sniper. At ngayon, meron na siyang 9.50 na 9,500 na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 15 mga may. So, ibig sabihin, highly active po si Daddy Oms. At talagang siniseryoso niya mga may ang challenge kasi na surpasan o nalagpasan niya na po yung last month's vlog niya na 4 lang po. Halos times 4 na po yata ang effort niya kaysa last month. Alam naman po natin at sa mga viewers ng Team Kapanalig na si Daddy Oms hindi naman talaga source of income tong pag-vlog. Kumbaga parang hobby o parang sideline. Kasi syempre, alam niyo naman po na kahit pa paano meron po ito sa buhay. So, anyways mga may, 15 na vlog, nakakuha po siya ng 29,773 na views. Base estimation natin, ang kanyang revenue doon is $53.59 mga may. Sa Philippine Peso, that's around 3,056 pesos. Ngayon, nag-average po si Daddy Oms ng 1,985 per vlog doon sa 15 na nailabas niyang vlog. So, mababa po yan mga may at for sure, pag ganyan ang revenue, hindi po siya makakaabot sa 1,500. So, ngayon, 1,086 mga may. Paano siya nakarating doon? At nasa number 4 spot siya. Magkano pag kinita niya sa revenue based sa vlog? Ito po mga may. Base estimation natin, 5% lang po mga may. $53, 5% ng 1,086. So, 95% doon is coming from perks. So, pag perks pang pinag-uusapan mga may, ibig sabihin, grabe ang suporta ng community
ni Kapanali. Solid mga kamay. Hindi po biro mga kamay ang magbigay ng suporta sa pagulay mga kamay. Hindi po biro. Kaya masasabi ko na solid to. At the same time mga kamay, para maging mas solid, lagi ko mga kamay ni-spill out dito sa natin, sa vlog, sa live stream, na suportahan nyo po ang mga vlogs ng mga content creators. Kasi ito is just temporary lang po yung pa-challenge si Bay Japper. Matatapos dun din po ito within 1 month. Pagkatapos ito, back to normal, magbablog po yan, magla-live stream. Sana po, masuportahan nyo po sila. Kami, mga kamay, na nagbablog na active talaga. So, yun po mga kamay. At least mga kamay, ito, yung napapasali sa challenge, wag sana kayong pagkatapos ng challenge mga kamay, wag kayong maglalaylo, tuloy-tuloy lang. Kasi ang naging sistema mga kamay, pag once na nag-i-start ng pa-challenge si Bay Japper, yung iba, mga kamay, nag-i-standby, nagbablog-vlog na mga kamay, pero pag once na chinek yung mga kamay yung history, tumigil na talaga ng ilang buwan. Pag nagkakaroon lang sila ng parang balita na magpapa-challenge si Bay Japper pero nag-start na ang pa-challenge, doon na sila active. Dapat huwag ganun mga kamay. So, that's all mga kamay. Sobrang thank you. Yung remaining sa Team Amihan, ipipicture natin later on. At yung nga sabi ko sa inyo na yung final update sa views mga kamay, hindi na natin ipipicture kasi si Japper ang yan. At least right now is nabibigyan ko lang kayo ng parang pasilip lang kung anong nagiging performance nila by the views mga kamay. Kasi may benefits na makukuha sila pag sila ang nanalo dito sa pa-challenge by Japper. Mag-advance sila next month para sa parang wildcard or contender sila sa panibagong set ng mga challengers by Japper. Kaya yun, keep on supporting yung sa Team Amihan at include nyo na ako, tapos yung iba na hindi kasali. At alam niyo na mga kamay, laging paalala ko na don't skip ads sa lahat ng mga contents, live stream, na may mga commercial, wag po kayo mag-skip ads. Kasi alam niyo na mga kamay, dyan po kami kumikitang lahat. So, para yung mga kamay, sobrang thank you, salamat sa suporta, and see you sa next vlog po natin mga kamay.